Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator, isang online gaming firms na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Pero ang mga customers nito ay nasa labas ng bansa. Lisensyado ng PAGCOR ang pasugalang ito. 2016, nang nagsimulang dumagsa ang Pogo sa Pilipinas dahil sa magandang relasyon ng Pilipinas at China. Grabe ang papuri noon ng mga taga-suporta ng Pangulo sa kanya dahil sa limpak-limpak na pera bilang buwis ang naibibigay ng Pogo sa kaban ng gobyerno. Kung noon ay mga call centers ang naghahari sa Pilipinas sa padamihan ng mga opisinang nirerentahan at ginagamit, pero noong 2019 ay nalampasan na ito ng Pogo. Ayon sa weekly magazine ng Japan na Nikkei Asian Review, ang mga nagmamay-ari ng Pogo ay kadalasan sindikato. Anonymous raw ito. Mula 2017 hanggang 2019, ang PNP Anti-Kidnapping Group ay nakapagtala ng 67 mga kaso. Kadalasan sa mga ito ay suportado pa ng mga tiwaling kapulisan, online scam, at human trafficking ang iilan lang sa nadagdag pang problema na ginagawa ng mga Pogo operators sa bansa. February 1, 2023, sinalakay ng mga otoridad ang Pogo firm na Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ayon sa aligasyon, ito raw ay sangkot sa cryptocurrency investment scam. Sa 851 mga nagtatrabaho, 500 dito ay mga Pilipino. 3 sa mga kinukonsiderang big boss ng Pogo na ito ay nakalusot at hindi na malaman kung nasaan. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad ay dito nakalkal at umalingasaw ang pangalan ng baguhang mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Kaagad na inimbitahan sa pagdinig sa Senado ang batang-batang mayor at dito na siya nagisa ng husto. Bago matusta si Mayor Alice ng senadora na si Risa Ontiveros, ay nagpakilala muna ito. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Kung tingnan at pakinggan ang pananalita ng Mayora, ay walang kaduda-dudang kabisado nito ang kultura ng mga Pilipino. Pero may mahiwaga pala itong pagkatao at nakalkal ito sa pagtatanong ng senadora ng Pilipinas. Napag-alaman na isang negosyante na itong si Alice Guo bago pa pumasok sa politika noong 2022. Pag-aalaga at pagbebenta ng mga baboy ang negosyo nito at ito raw ang kanyang pinagkuhanan ng panggastos nang ito'y tumakbo sa eleksyon. Pero dahil sa hindi consistent ang kinikita nito ay tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya. Nakatulad niya rin ay nasa negosyo ng pangangalaga at pagbebenta ng mga baboy. Paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo, yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sino mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor.
Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa Opo. ating SOSE. Opo. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Nasorpresa ang senadora sa nalaman niyang huli na pala nang marehistro ang birth certificate ni Mayor Alice. 17 anyos na ito noon nang siya'y magkaroon ng birth certificate. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please, pasensya na. please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Opo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? Parang nakakapagtaka kung bakit dalaga na siya noong siya'y magkaroon ng birth certificate. Samantalang may kaya naman sila para asikasuhin ito. Maging si Mayor Alice ay hindi rin alam ang dahilan kung bakit ba dalaga na ito nang magawa ng napaka-importanting dokumento na birth certificate. Ito pa ang napakatalinhagang tanong sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay walang record sa ospital kung saan siya ipinanganak dahil sa bahay lang pala nila siya pinanganak at hindi pa niya alam kung saan ang bahay na yon noong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Ito pa ang karagdagang mahiwagang revelasyon sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay hindi rin nag-aral ng elementarya hanggang kolehiyo dahil siya ay sa bahay lang nila pumirme at doon lang siya tinuruan ng isang teacher na nagngangalang Robilin hanggang sa siya ay matuto. Still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Hindi ba katakataka na napakahiwaga nito? Mula elementarya hanggang kolehiyo ay iisa lang ang naging teacher mo na siyang nagturo sa iyo ng lahat-lahat? Base sa mga natuklasan na ito ng Senado kay Mayor Alice Go, ay tila pwede natin siyang maikumpara sa isang pelikula kung saan siya ay nagmula sa isang programa ng isang bansa na hinubog at sinanay simula pagkabata para ipadala sa isang misyon na napaka-importante. At ito ay ang mag-espiya sa bansa kung saan ay may interes ang nasyon na nagsanay sa kanya. Ang tanong, ano kaya ang misyon at layunin ni Mayor Alice Go sa Pilipinas?